Apag batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Rajuman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Yan. Batas ng Bayan. Mga kasama, mga ka-idol, maayong buntag, welcome na usab karong adlang Sabado. Laing hilisgutan ng legal ang atong hatagag pagtagad karong adlaw pinaagi sa Batas ng Bayan. Inyong mabati din hilamang sa DXPR RMN 603 yung 96.7 IFM News Pagadian. Sa ngalan ni Piara Zuman, DC8 Bel Kibra, kung si Piara Zuman 41 Joan Guangco, makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga adunay kalabtanan sa hilisgutan ng legal karong adlaw Mayo 17 tuig 2025. Inyo sang mabati live o pwede sa niyo i-share ang atong live nga program sa Batas ng Bayan sa DXPR RMN page gunman sa 96.7 IFM News Pagadian ug labaw sa tanan sa Batas ng Bayan page. Of course, kauban na to karong adlaw karong nga episode, unahon nato ang small but terrible single nga abogado but taken. Nalok. Sa Escalante Law, lain si Attorney Darrell J. Pagunsan. Attorney, good morning and welcome again sa Batas ng Bayan nga program. Good morning. Good morning, Ma'am Jo. Salamat kayo si Ma'am. Very long and very detailed nga introduction. Good morning usab sa mga naminaw ni ining programa karong buntaga. Okay. And of course, dili mamahimong programa ang Batas ng Bayan kung walang leader of the band. Walain si Attorney Felix Escalante Jr. Attorney, good morning. Good morning, Ma'am Jo. Good morning sa tanan tong mga suging tigpaminaw ug ato ang mga nag-atang mga followers diya sa ato ang social media accounts. Sabado na pod. Malipayon ta kay naa napunta no og mahatag na punta og mga pangunahuna nato labi na sa bago lamang nahitabo nga kuano eleksyon sa miagi nga semana. Okay. Ato ta mag-uban ta krong panahon na sulod sa ka oras ay ibalhin ng daya sa inyong mga radyo o mag-hisgot-hisgot aning importante kay nga mga butang. Bago lang natapos ang pinili ay attorney, sama sa gingon Attorney Felix, adunay naka-move on na, adunay wala pagyud hangtod sa pagkakaroon, especially to mga supporters Attorney Darrell. Yes, Ma'am. Og imo makita sa internet no. Ang mga kandidato hinahinay na nila nga nadawat ilang kapildihon ug usab nagpadayag sila hang mga suporta sa mga umaabot ng mga kandidato nga molingkod sa mga posisyon ilang gidaganan. Pero dili gyud nimo malikayan nga inig tan-aw gyud nimo sa news feed no, init gihapon tungod kay ang mga supporter sa mga kandidato Mao nooy padayon og padayag sila mga opinion nga medyo makahatag gyud pod og maka-raise og mga emotions nga hinoon sila na noon magsumpake sa online which is dili kayo nindot. Oo. Tanaw na nakabutar ba? 605 so kung sa gugma pa na Attorney Daryl nagbulag, wala pa gyud ka move on. Yes, wala pa ka move on. Ang isa wala na ka move on. Attorney Felix. Yes, Ma'am Jo, no, pero malipayon ta kay bisan pa ang ato ang mga katawhan mo gyud nagpakita gyud sa ilahang dakong interest ba, dakong pangunahuna labi na sa pag-participate sa miaging eleksyon no. Ato ang namatikdan nga perting taasa gyud kayong linya, sayo kayo ang oras sa pagbutar apan ang ato ang mga katawhan wa gyud nagpadala sa mga kalisod no. Og ning agwanta gyud paglinya, pagpaabot hangtod nga nakasulod sila sa tagsa-tagsa ka mga presinto og ilahang nabulitan ang ilahang gihawiran nga mga balotan or ballots no. Malipayon ta kay nakita na to no, usa mo gani sa mga ilhanan gud nga
democracy is working here in the Philippines diri pod sa tuang lokal nga mga areas no ug hinaut-unta no nga ang inyong gibutaran ning daog ug kung napili mo gani hinaut-unta nga mangandam na pod para sa sunod nga eleksyon. Sunod nga eleksyon nato ka naghatag ra ba schedule of activities ang COMELEC kaning barangay ug sangguniang kabataan election. Tinuod gina ma'am Jo no ug kuana no kanang kuana pod kanang musif na pod ang mga pagpangandam kung kaniadto nangandam ang mga kandidato para sa nasyonal padulong sa local government positions taman sa ubos sa Sangguniang Bayan. Karon mangandam na pod ang ato ang mga kapitan ug ilahang mga kagawad ug ilahang mga lumilihok no sa politika, ilahang mga supporters para nga siguro makadaog sila o dili ba mapili ba kay lahang mga ginahon ng mamahimong kontrarong eleksyon. Of course, attorney, tagaan na itong pagyubo, pagdaig ang mga magtutudlo, mga poll workers. Yan. Attorney Dar. Dili gyud sayo ang pagkandak sa election no, so dako pagtahod o dako na kong pagtahod sa mga maestra nga nag-serve sa election. Hilabi na nga usab ko sa nakakita sa mga maestra, personal ko nga nakikihinabi sa mga maestra nga intaw nagkabilar-bilar gid sila og submit sa mga election para for nila dito sa COMELEC og dili pud na siya nabilaran yun o sa kadlawunan na, so dili gyud dalim no. So ako ang dakong pagpasalamat o pagtahod sa mga maestra nga nag-serve karong election. Bitaw, attorney, kay kuan ba ay nadugangan ba ilang honorary og 2,000? Oo, kana usahan mas mga pag-ila man gud sa ilahang contribution no og direkta nga participation kana man gud sila sa frontline sa pagpahigayon sa eleksyon. Ma'am Jo, malipayon po ta kay gisiguro gyud sa ato ang mga members of the electoral board no nga mamahimong taas ang turnout o kung kaya lang gyud tanan nga mga butante makabutar gyud atong miaging Lunes. Okay. So, gumikan niya na, attorney. Of course, ate survey question karon na. Before, ate, syempre, i-throw sa nako na yung survey question sa inyong duha. Una, unsa may nahagpat na to, attorney? Unsa may nakutlo na to nga mga pagtulunan katong umulabot nga piniliay? Para nako, Ma'am Jo, no, dunay doon natin nakita nga shift sa demographics no ang usa sa mga demographics na atong nakita daghan kaayo ang mga butante nga nabilong sa tawag na to millennials no mga Gen Zs no but pasabot na to ani daghan ang mga batan-on nga namutar no ug ato agaling ginahon na sa wala pang eleksyon basin ang mga batan-on mooy magunahon na nga mubutar sila sa ilahang panglantaw mooy ang ayan nga kandidato o himuon nga leader nila pinagi sa pagbutang nila sa mga posisyon ng ilahang ginagana no. Gawas po ana nakita po nato ang paghatag og dako kayong pagtagad sa mga senior citizens, mga persons with disabilities o mga illiterates no. Nga kung mahimo hatagan gid sila og taas kaayo og dako kayo nga pagtagad tungod kay gihatagan gid sila og special nga oras para sa ilahang pagbutar no. Ato po nga nakita diha nga nagpabilin gihapon ang tradisyonal nga pamulitika, tradisyonal nga pamaagi sa pagkuha sa boto sa tuwa mga katawhan o nakahibalo na mo kung unsa akong pasabot. Attorney Daryl, sa imong panlantaw, unsa may mga nahagpat sad pud nato nga mga pagtulunan katong miaging election, attorney? Ikaw murag na part man ka sa gitawag, di man po siguro ka matawag ng millennials na siguro, pero naakas tunga na. Yes, attorney. Una sa tanan, ma'am, nabasa man gyud nako ang COMELEC resolution and dito na ko na-appreciate nga katong nay mga classified nga mga tao nga gihatagan sila importansya para mobotar katong mga PDLs, mga indigenous, mga senior citizen naman sila early voting hours. Kaning mga klase nga mga tawhan nagihatagan sila og special polling place. So gihatagan gyud sila importansya kay every vote counts. So well, sadly wala lang gyud siya na-implement but it's one step closer bitaw nga hatagan gyud og higayon ang tanang tawo nga maka-exercise silang right to vote. So dito na ko na-appreciate hopefully nga sa mga umabot nga elections nga mapatupad pa gyud to ma-enforce to nga portion sa COMELEC resolution aron kanang dili siya magdugang-dugang og guot sa pagboto during regular voting hours kay og inyong maobserbaran di gihapon malikayan nga nagdasok gihapon sa mga polling places no bisag tuod na early voting hours naghihapon tong mga PWDs, mga buros o kato mga senior citizens nga wag gyapon kaboto silang early voting hours. So hopefully nga puhon ma-implementar ni siya properly kay aron
aron di na gyud mahinihinay na gyud og decongest during sa regular voting hours para sa mga botante. Kaya akong nakita, Attorney Felix Manggod, diha, particularmente sa mga barangay diri sa Pagadian City nga, di ba, ang early voting hours sa senior, 5 to 7. So, pagtanaw na ko ito, kaya nag-coverage man ta, mas nauna pa ito mga regular voters kontra sa mga senior citizens. So, mas nauna sila nilinya dito sa ilahang mga polling precincts. Yeah. Oo, mo na siguro hinungdan nga dugay sa bugay siguro na human tong mga PWDs, mga seniors. Oo, so nasabtan sa pud siguro nato na, no? Tinood na ma'am no, gawas pa na among good po yung mga hinungdan lain pa no, sayo kayo ang uban nga mga butante labi na mga regular voters no? Bisan pa sa kamatuoran nga katong orasa para gyud to sa mga espesyal nga mga tao na ngay nga mobutar no. Kuan po na ma'am Jo no kanang dako pong hagit ang hitabo ng eleksyon ning bag-o lang tungod kay bisan pa no despite sa mga paningkamot sa Commission on Elections pinagi siyang programa nga kontrabigay dunay daghan kay nga matikda nato no nga mga paglapas ni ini no. Pero at least karong eleksyon na specific gyud nga naghimo og programa ang COMELEC para nga ma-address ning inani nga klase sa mga kalihukan sa wala pa og sa panahon nga adlaw na gyud sa eleksyon no. Ato pong obserbasyon manggod nga hinaot unta nga sa umaabot pa nga mga eleksyon labi na kay anam po'y sunod nga eleksyon karong Disyembre para sa mga opisyales sa barangay kaning operasyon nga kabahin sa kontrabigay mas mapalig-on pa ni siya matawag na tog ma-institutionalize ni mamahimong paspas ang pag-file sa mga gikinahanglan ng mga reklamo para nga mapugnan ni o ma-prosecute no ang mga responsable sa inani nga klase sa mga kalihukan sa wala pa ang eleksyon no. Kuha man gud ni Ma'am Jo no kanang ato among namatikdan nga dunay daghan ng mga kandidato nga samtang gadulong pang eleksyon naghatag gid sila og klarong advokasya unsa nga klase sa mga programa ilang ipatuman panahon nga makalingkod sila dayon sa unsa nga unsa nga mga kalihukan ang nakita nila nga gikinahanglan silang tagsa-tagsa ka mga lugar ug para nga mamahimo sila nga sino maingon na to nga angayan attractive para sa mga botante no pero sa diha nga sa adlaw na mismo sa election or mga 1 or 2 days before the elections namatikda nato no nga ato ang katawhan impluwensyahan gyud ang ilang pangunahon na kung kinsa ang ilang gibutaran tungod sa lain pa nga mga hinungdan no hinaot unta nga kani although demokrasya man no makabutar ang ato ang mga katawhan gi-encourage nato hinaot unta nga maabot ang panahon nga makabutar ang ato ang mga katawhan base gyud sa merito tungod sa mga qualifications tungod sa track record o dili tungod sa lain pa nga mga hinungdan. Okay. Alas 6:14 og syempre isip mga suking tigpaminaw kinahanglan og gusto ni Attorney Felix, gusto ni Attorney Daryl nga makapaambit sad pud mo sa atong programa. Pinaagi usab of course parihara ang question. Asa based sa inyong experience unsa man inyong nakutlo na hagpat nga mga pagtulunan during the election and of course the best commenter atagan gihapon og 1,000 pesos para makabalo si Attorney Lady Stephen 100,000 pesos gikan ni of course 500 gikan ni Attorney Daryl og 500 ni Attorney Felix unsa inyong nahagpat nga pagtulunan leksyon natong nakalabayng election. Of course, inyong comment, ibutang sa comment section sa Batas ng Bayan page. All you have to do is to share the live. Dito mo manukad sa Batas ng Bayan page. Again, Batas ng Bayan page yung i-share unsa inyong nahagpat nga pagtulunan natong nakalabayng election. Of course, naamang goy mga bisan pa man nagmalampusan attorney, naamang goy mga irregularities na na-encounter kaning usan ning kanang bitang pagkaon sa papel. Kaning vote ingon man kani bitang katong atong na mention or nahisgutan tong miaging BNB program kani bitong CCTV lahi lang to attorney kaning body cam. Di ba attorney sa mga watchers Attorney Felix? Katong mga aberya no. Aberya na tong mga aberya no mga function sa mga automated counting machines sa muang na matikdan murag dali ra kayo nga na-address no murag taas ra ang 30 minutes na address dayon kay very well trained ang mga members sa electoral board para atubangon din kung unsa ang mga technical ng mga problema no gawas pod naabot tong mga DISO nga naka-assign pod sa mga clustered precincts nga mohatag dayon og immediate remedy no dili siya pareha sa nahitabo sa miaging eleksyon sa 2022 diin dunay daghan nga mga katong tawagon og
VCMs, no? Vote counting machines kanina ito nga mga SD cards yun, no? Ang mga storage devices yun ang mga daot, no? O gani kato nga eleksyon na sa 2022 nagpadayon gihapon ang pagbotar pero gipadaplin lang ang mga balota tungod kay gipaabot pa nga ma-repair, ma-reformat ba to ang tawag nila sa mga secure digital devices, no, katong storage devices, no, or SD cards ang tawag, no. Malipayon ta kay karon dili SD cards sa mga nagaguba ug paspas pud ang pagresolbar sa mga members sa electoral board sa mga technical issues na itong panahona, no, ug nakabutar gyud ug nakita gyud sa mga matag botante, no, nga gibasa, no, ang ilahang balota ug nadawat nila ilang tagsa-tagsa ka mga VVPAT, no, mga voter verified paper audit trail, no, katong resibo nga, no. Unsa to isa gali Ma'am Jo nga kuan na to ang gi-raise nga punto. Katong kuan attorney kani bitong di pagkaus papel kaning balikam. Ayan. Oo. Kuan no kanang what I expect, no? What I expect. What I expect ngayon na ang mahitabo, no, sa usa sa mga lungsod diri sa ato ang lalawigan nga dunay watcher nga nagamit og body cam. Ako ang initial nga paglantaw diha Ma'am Jo, ang mga body cameras manggod sa kuwang nahibal-an sa pagkakaroon, ana-ana siya ginagamit sa ato ang mga law enforcement authorities, no? Gani panahon sa pagdakop, panahon sa pag-serve sa search warrants o panahon sa pagdakop nga kanang gitawag natong mga warrantless arrests. Para nako Ma'am Jo sa dihang gigamit ni nga body cam di sa sulod sa presinto, para nako mahimon isya nga kuan, no, kanang election offense, no. Okay. Kay ngano man bawal manggod ang mga kamera diya sa sulod sa presinto, labi na kay ang body cam wala siya gi-announce gipahibalo daan dito sa electoral board nga gagamit or ga-install sila body cam sa ilahang mga bulsa, sa ilang mga dugha, no. O doon na ni siya epekto unya sa gitawag na to og secrecy and sanctity of the ballot. Kaya wala mong gilain nga hinungdan nga nung gagamit og body cam kundi para makita kung kinsay na motar o kinsa ba kaha ang ilahang gibutaran, no. Pero nagpaabot ani unsay resulta ani, no, kay nabaniog man ni sa tibuok lalawigan na himo maning report, no, sa mga daghan nga social media accounts. Magpaabot ako kung unsay himuon niya sa Comelec ani, kay I'm sure dunay mga siguro mga panagisgot og siguro dunay mga reklamo nga gi-file kabahin ani. Okay. Attorney, di ba after the election ng Attorney Dar, kana bitong pag-abot sa kadlawon, naanay mga duplicated entries, di ba Attorney? Mao to usa sa mga irregularities ana. Then usa may mga posible hinungdan ni Attorney ken nakabutang magunay usa ka buta tawag natin usa ka mga nagpapili nga himuon natong panalitan Senator Bongo, nahimo siya ang iyahang votes nakuhaan og murag 5 million if I'm not mistaken. Then ang uban sad pod nadugangan. Unsa ka hinungdan ani Attorney? Unsa explanation ani Comelec? Sa dihang adapit Ma'am, no. Dili gyud mahibal-an og unsa gyud ang tinubdan, unsa gyud ang hinungdan nga nang nahitabo ni nga mga panghitabo. Pero sa akong makita Ma'am, if nga na manggali nagi irregularity, that's the point, nagi irregularity nga nahitabo, and this should call for an investigation para tan-awon gyud unsa gyud punot dulo ingin ani. So unsa may mga pwede consequences ani. So katong mga candidates nga katong mga agrabyado nga candidates pila sila mo file og election protest. Aron they will file an election protest in order to request or demand a recount in order to reflect ang katugyong in order to reflect sa i-reflect nila kung sa gyud ang kinsa gyud mga kandidato tinuod nga gipili sa balota. So there is a manual recounting of votes. If makita nila nga, if evidence would show nga naagi irregularity indeed nga nahitabo, kay kana man good kung bisag kinsa man ang makakita na this would put into their mind nga nganong inaana man nahitabo. Pero sa imong pangutana Ma'am, usa ka hinungdan, we can't really know for sure unless an investigation is conducted. Yes, Attorney Felix. Gawas po tayo na among goy kuan mo gud Ma'am Jo, no, kanang very technical mo gud ni siya, no. Labi na kay doon na ni mga gitawag na tong pagabuhaton nga pagasubayon dito sa mga source codes niya nga sa gigamit na to nga sa tawag na to operating system sa tuwang eleksyon, no. Gawas po ani, I'm sure doon na po himuon nga digital tracking ani para nga mahibaluan kung doon na man gani nahitabo nga manipulation or doon na ba kay gihimo dito nga mga siguro mga kahiwian ba, no, para nga
Siguro matawa na to na dunay dagdag bawas ba para nga katong mga kabalo na daan sila nga dili kadaog katong mga buto ato i-redistribute dito sa mga gilantaw nga angayan nga budaog no. Pero para nato speculation na gini siya no, very technical ni kinahanglan ni siya nga pagahimuan og lawom kay investigasyon dito na at the very source code yun sa election system nga to ang gigamit or operating system nga to ang gigamit. Labing mayon ta no, matinuod tong giingon ni Atty. Daryl nga dunay kandidato on the sa national level nga mag-file siguro ani og election protest para nga matagbaw tang tanan kay ang kuha man gud no, ang the way to move forward is digitization man gud no, digital elections man gud. Ang ako galing personal nga pangunahon na musugutag sa dili maabot yun ang panahon nga mamutar ta gamit na lang ang ato ang mga cellphones no. Okay. O maabot gina no, dili na mawala na tong kay karon man gud paper election ni siya kay bulit-bulit man ta og actual nga papel nga balota. Og i-feed dito no, ang nahitabo dire ang pagbasa no, ang canvassing sa mga boto is automated pero ang actual nga pagbutar nahimo siya nga manual no. Pero ang atong panglantaw dire maabot yun ang panahon nga mamutar ta gamit na lang ato ang mga cellphones pasabot din na ta mga dos mga presinto no. Og kani siya nga future sa election sa Pilipinas. Siguro may ingon na tog malangay ang pag-abot ani kung dili mahatagan og kanang kasulbaran or tubag ang mga pangutana sa pagkakaron nga eleksyon no. Kaya kung ako sayop nagsugod ang automated election sa Pilipinas ni atong 2010 og sa miagi nga mga elections nagbalik-balik gini siya nga mga pangutana sa tong katawhan no. Pero man og dunay mga binuang nga matawag no. So inauton ta no nga in the next before the next elections before the next automated elections no, hinauton ta nga mahatagan na ni og mga tubag ug mahatagan na pud kasulbaran ni nani nga mga panghitabo every time human ang eleksyon. Kung mahina ba to, attorney? Kaya para mo sa kadlaw, kala bito ang mga supports, agoy, gamay talaga yung kulang. Patod pa nila, oo siguro sila nangatulog ng kanan. Votes nga canvas og sa katong sa balota, so indeed there would be a there is indeed an irregularity and kung kinsa gyud ang dako og votes inikandak na sa manual canvassing, then that candidate nga ning file og election protest would be deemed proclaimed as winner instead if katong initially proclaimed nga kandidato. Okay, Attorney Felix. Pero kuha na siya Ma'am Jo no, kanang ang pag-file mo gud og election protest man gud kinahanglan gyud ni siya nga una-unaon pag-ayo no sa ato ang mga losing candidates. Okay. Una, ang ato ang Supreme Court circular dunay kalabutan ani perti kay isa ka istrikto no sa tawag natong mga jurisdictional requirements. Ngano man mingon man ta nga istrikto tungod kay kung dunay makita ang ato ang korte nga wala matuman nga mga jurisdictional requirements nga giingon sa ato ang Supreme Court, outright pwede ni siyang i-dismiss sa election court no nga moy mo hear ani nga moy mo maminaw no moy mo hatag og tawag na to decision ani mga klase sa kaso no. Na gawas pa nganong inani ka istrikto ni tungod kay do na manggoy presumption no, do na manggoy presumption ang balaod nga ang eleksyon nga nahitabo nahimo siyang regular, nahimo siyang malinaw, nahimo siyang walay tikas ug uban pa no. Mo na nga dako kay siya nga lihukonon no if ever mag-file og election protest kay kinahanglan nimo i-prove ang nagkalinlain nga mga irregularities, mga infirmities or mga illegalities nga nahitabo no or mga anomalies baka nahitabo before and during election day apil na pud ang proclamation no. Pero nagpabili ni siya nga available nga klase sa remedy para sa to ang mga losing nga mga kandidato o kinahanglan nga i-file ni siya within sa mubo ra kay nga panahon gikan sa adlaw's proclamation sa Attorney Daryl ay detalye. How long will it take, attorney, kana pag-file og election protest? Like maabtan pa ba na og like pila ka tuig o maabtan pa bang musunod nga eleksyon? Actually ma'am, under the Comelec resolution or rules of procedure sa election protest, kinahanglan mo file kag election protest within 10 days from proclamation. So muna giingon ni Attorney Felix nga mubo ra kay nga higayon, mubo nga nga window in order to file your election protest. If mo file ka beyond ana, dismiss gyud dayon ang kaso because sa
pagkaingon ni Attorney Felix, stricto jud kayo ang Korte Suprema niining mga butangan. Nya ang resulta na to ni Felix, pila maabtan og pila ka tuig pa pod. Kuha na, no? Kanang, inig-protest mo gani mo, Ma'am Jo. Mo panghinganlan ang mga clustered precincts nga di nagtuo ka nga gibinuangan ang losing candidate. O kung ma-manual recount, ang natawag na to, na revision nga mahitabo, revision of ballots nga mahitabo, posible nga mo daog ka, no? Posible nga mausab ang number of votes dito o mo resulta sa imuhang pagka-declare nga mo ining daog, no? Ang walang natugaling diha kay mo manual revision manggod. If ever ha mo pasar, no, may ng korte nga oy naka-comply sa tanan nga mga siguro na to nga mga jurisdictional requirements, mo order ang korte nga magpa-manual revision ta. Dayon ablihan tong mga clustered precincts nga matud pa sa petitioner, sa protester, sa nagprotesta nga diri kay dunay binuang diri posible nga mo saka nga kung boto, no. Ang una diyang hurdle, Ma'am Jo, base sa mo ang paglantaw sa kaning rules, no, sa kumili kinahanglan nga makakuha og 20% recovery, no, ang nagprotest, no. But pasabot sa iyang total number of votes kinahanglan nga dunay musaka og mga more than musaka og 20% more ang iyang garnered votes base sa pagbase sa BCM ug kani nga pagsaka makita dito sa manual revision or manual recount, no. Dayon gawas pa if ever ibutan na to nga makita sa korte nga dunay gyoy kausaban sa resulta sa mga balota, subject na po ni siya, Ma'am Jo, sa nakatakot-takot nga appeal process niya. Doon na yung motion for reconsideration, then musaka ni siya sa Comelec Division, later on musaka sa Comelec and Bank, later on musaka na po sa Korte Suprema, no, for review, no. Okay na nga, kanang doon na ubay-ubay nga mga election protest nga nahitabo diri sa atong lugar o sa pang mga lugar, no. Pero ato ang namatikdan nga kung doon na mga desisyon nga manggawas ani ang desisyon ani nga mamahimong final ang resulta nga dunay reversal nga nahitabo ning ingon dito ang manual recount nga ang napildi sa election day mo ning daog human sa manual recount medyo duol-duol na pod ang sunod nga election. Okay. So di pa na mo pa dahil sa nahan, attorney, of course, dili na to kalimtan ning pag-rate sa atong mga suking tigpaminaw, ilabi na diha sa Escalante, no, attorney, kay basig sukmatan ka. Ikaw mo sa opisina, attorney Daryl. Ako ang pag-greet sa akong kauban sa opisina, no, unang-una sa tanan. Ang princess previously renowned as Disney and now Sub-Saharan and who knows what's next. Attorney Lady Stephen Bari 4 Obiso. She's watching. Oo. She's watching ngayon. Sukmata na sa dato niya. Mga pilis raffle ba? Oo, mga pilis raffle. O gusab sa kong mga kauban, ang mga kinakusgan akong kaubang abogado sa Escalante Law Office. Attorney Ace Julius Zamora Alcano og si Attorney Diamante Akain Aras og ako ang mga kauban paralegal legal assistant si Debbie Jane Apas Arnido og si Rita Escalante. Okay, Attorney Felix. Pag-read kang Chief Cirilo Berano diya sa ato ang opisina sa Osamis sa Ma'am Jo, no, siya nga to ang frontliner po dito. Para pag-atubang sa to ang mga bisita nga ganahan kay manginom sa mong kape nga kait sa Osamis. Sa mga opisina sa Osamis din namin diya sa Zamora Street. Linya mi sa Supermix sa katong main nga tanganlan lag Supermix main og karon nagtukod na ditong 7-Eleven, no, dali ra mi pangitaw na tulang ko naon ta din manginom tag kape do sa mga opisina sa Osamis City. Kung good morning po sa tanang katawan sa Osamis City og sa tibok probinsya sa Misamis Occidental, apil na pud ang probinsya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur og Zamboanga del Norte. Again, mga suging tigpaminaw labi na sa mga nag-view sa atong Batas ng Bayan page. Ang atong pangutana karong nga episode, unsa man ang inyong nahagpat mga pagtulunan sa nakalabayng eleksyon. Ang best commenter, of course, makadawat og 1,000 pesos yun na gikan ni Attorney Felix o man ni Attorney Daryl. Ibutang ang inyong tubag sa comment section sa Batas ng Bayan page. Ang makadaog usa sa mga criteria ani kinahanglan ninyo i-share ang live.
Kay makita man nato na kung kinsa ga-share dayon mitubag sad po mo sa comment section. So kinahanglan i-share ang live, and then of course kung kinsa man gali ang mapilian makadawat og 1,000 pesos gikan ni Attorney Felix ingon man ni Attorney Daryl sa Escalante Law. Now, alas 6:33 mo overtime na tagamay alang sa first part attorney. Kani bitaw nga nagbalandra mga posters, mga paraphernalia sa social media, kani bitaw laban kan mga content sa election. Angay na ba nila tangtangon attorney pila ka adlaw ang gihatag sa Comelec ani Attorney Daryl? Ilalom sa kuan mo established rules sa Comelec nga kinahanglan kailangan ning tangtangon if di ko masayop 5 days from election day. Kaya dili ni matangtang, especially if kani nga mga campaign materials sa gabal sila makakos sila og nuisance, pwede gyud sila masanction. It's either sa national law or sa local NGOs, pwede sanksyonan itong mga tag-iya sa campaign materials. So, Ang yes, last attorney. day na, Ma'am Jo, karong adlaw. Okay, today. Oo. Ng last day para pagtangtang sa tanan nga mga campaign materials, campaign paraphernalia, mga posters, tarps, ug uban pa, no? Ang main yun nga responsibility diha na as kandidato o dili ba ka sila ang political party. Ang mga local government units doon na sila siguro matawag na to obligasyon pero assisting party lang sila sa pagpanangtang niini, pero ang main responsibility gyud ang kandidato o ang iyang political party. Now tunta no kuan tungod kay mamahimo gud ning matawag na to administrative offense man gud ni o resulta niya ni sa pagdili nga maka-assume into office ang affected nga kandidato. No day gitawag nga election offense attorney, no? Dili ni siya matawag nga election offense, Ma'am Jo, no? Administrative offense lang ni siya, no? Okay. Mo'y giingon nga sa circular sa Supreme Court o sa rules nga gipagawas niya. What if attorney kung dili mo sanong ang kandidato ani magatubang ba ni disqualification case? Dili ko siya makatawag si Attorney Daryl. Yes, Attorney Daryl. Oo. Hindi na siya matawag na disqualification case, ma'am, because it does not boil down wala na siya nahitabo during wala na siya kalabutan sa pag-conduct sa elections. It's only that nga mga campaign materials raman eh. So it was ang ma-face ra nga consequences sa mga kandidato ani kay kuan lang mga para gingon ni Attorney Felix is administrative offense, pero not necessarily nga ma-disqualify ka tungod kay wala lang natangtang imong campaign materials. Pasabot na to diha, Ma'am Jo, no, nga kuha magud na paghuman manggod sa election dunay paghimuon nga proclamation ay proclaim nga mo ning daog. Dayon before June 30 mingon na to nga mo take oath, no, take oath na kulang, no, mo oath, no, ang ato ang mga winning candidates, no. Paghuman sa oath taking mo assume into office sila, no, musugod na din sila sa pag-perform pag-function sa ilahang mga kalihukan, mga gahom, mga functions on sana kanang noon time of June 30, no. Kung makita doon ay reklamo or makita sa Comelec nga wala ni matuman ning kasuguan nga dapat ang tangon ng mga campaign materials, pwede siya nga mapugnan nga mo assume into office. Pwede siya mapugnan nga dili makapadayon sa pagsugod sa iyang mga lihukono, no. Manang nani siya ay bugat nga consequences mo kinahanglan gi-encourage ginato nga pildi or daog dapat tangtangon ginila ang mga campaign materials. Alas 6:36 again, i-share ang atong live sa Batas ng Bayan page. At the same time, ang atong survey question ang sa inyong mga nakutlo nga mga eleksyon. Yatong nakalabang eleksyon. Gamay tag na atay gamay nga mga hisgutan labot ang eleksyon. Balik ta human lamang ning pipila ka mga pahinumdom. Pagbatas ba ang hanap mo, gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal, sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Rajuman Bel Ibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Alas
Alas 6:37, balik tama kasama mga ka-idol sa programang Batas ng Bayan. Of course, inyo gihapong nabati sa DXPR RMN 603 yung 96.7 IFM News Pagadian. Ingon naman sa atong Facebook pages, ang DXPR RMN 96.7 IFM News Pagadian sa Batas ng Bayan page. Kauban gihapon nato ang duha ka mga abogado sa Escalante Law, si Attorney Darrell Pagunsanig, si Attorney Felix Escalante Jr., Attorney. Good morning po, balik sa tanan ng mga namahaw diha, no? Ay mo kalimot, mamahaw gyud ta bisan pa kung sa resulta sa eleksyon, no? O bisan pa nga nagpadayon paghapon ng mga bashers diha sa social media, no? Hinaudon ta to ang mga winning candidates, apil na pud ang mga losing candidates magsugod na og paghatag og mga direktiba sa ilahang mga lumalaban nga pahulay sa ta sa bashing, no? Para nga maka-recover ta o dili makasugod na ta og plano kung unsay maayo sa atong sa mga lugar, no? Pero sa kumihisgot og pamahaw diya sigurohon ginato nga atong gamiton sa pagpangluto masaligan yun, no? Dili mo ulbo sa kalayo ang ato ang kusina, no? Kung para diha ato ang sigurohon nga atong gigamit fiesta gas, no? Ang fiesta gas ang abot kaya at maasahan na LPG araw-araw, no? Kani makita ni daghan kay silang stocks diha sa Hamisola Street, Pagadian City. Naapod sila yung mga stocks diha sa Barangay Santo Niño, Tukuran, Sambunga del Sur, ug naapod sila yung fiesta gas diha sa Poblacion Aurora, Sambunga del Sur. Usa po sa mga pinakauna nga nag-introduce po sa liquefied petroleum gas nga pangluto diri sa Pagadian mao ang Pagadian Gas Corporation or mas na ilang nga gasol. Okay, no? Ang ilahang main branch na diha makita sa Pulmoney Street, Pagadian City, ug naa sila daghan kay mga stocks diha sa Duterte Street, Pagadian City. Atong pag-good morning diha sa Tagiya, no? Si Ma'am Carissa Bahamon din. Kana pong kuan Ma'am Jo, no? Kana mong mga panaghisgot kabahin sa yuta later on sa mga miagi po na to mga episodes kinahanglan yun nga i-publish na to sa newspapers of general circulation ang mga extrajudicial settlements and partition, no? Para makalihok ang ato ang BIR, apil na po ang ato ang Register of Deeds para matipak-tipak yung mga titulo. Kung naamoy na aning problema, adto lang mo sa RCE Star News kanhing Pagadian City Star, sila mo publish sa nagkalilain nga mga extrajudicial partitions, mga ordinances o resolutions sa mga local government units o guban pa nga mga legal documents nga gi-order sa korte for publication. Adto lang mo sa C3 Mall Atbang sa Emily ug doon na dadayon sila staff nga matubang ug madawas yung mga dokumento for publication. Ito pong mga katupong wa pa kapaalot, linya-linya nga perting iganga kayo, no? Paalot mo. Napay para paalot. Yeah, ug napay hibilin nga para paalot niya adto mo sa IPA Barbershop. Makita ni siyang IPA Barbershop sa Santa Lucia District, Pagadian City. Ang isa nga branch nila Bugnaw tapad sa 7-Evelyn diha. Ug ang isa pod linya pod sa DIY, linya sa Stable Marketing ug Bugnaw na barato, no? Da sila gwapa mga barbera nga dayon mo pa samot pagwapa ninyo. Good morning dia sa Tagiya, sila si Ethel and Linlin Gumonit Escalante. Ako pong good morning ni Engineer Fernando Pamiron sa JS Pamiron Construction and Enterprises, no? Bisan pa sa resulta, no, malipayon ta kay napaghapon ang vision ang damgo ni Engineer Pamiron para sa atong katawan sa Pagadian. Sir, good morning diha. Pagong good morning diha kang Sir Ray Ramones sa Longsus Tukuran, ninaoton ta sir nga bisan pa ang padayon gihapon ang ato ang vision, mga plano ug mga pangindahay paningkamot para sa paglambo sa atong mga kabataan, mga mag-uuma, mananagat diha sa lungsod sa Tukuran. Good morning natong tanan. Alas 6:41, balik tagamay sa atong hilisgutanan kaganina sa after election attorney. Usa sa man himong victorious aning election kaning mga Dutertes attorney. O usa ni ani si former President Rodrigo Duterte nga midaog isip pagka-mayor. Ang pangutana to attorney, unsaon nga pag-perform sa iyang katungdanan as mayor nga tuwa man siya sa The Hague, the Netherlands? Wala siya diri sa Pilipinas, ma'am, no? Logical answer would be di gid siya kalihok isip mayor dira sa Davao kay tama siya sa The Hague. So dili gid niya ma-exercise niya iyahang powers and duties as a mayor. So say follow-up question, ma'am. Yes, Attorney Felix, basta na kay follow-up answer. Yeah, tinawad na, no? Kay kung atong subayan magod ang sitwasyon ni former President Duterte, practically outside gid siya sa jurisdiction sa Pilipinas. Ang ako ang lantaw mo ni Ma'am Jo, murag eye opener ni, no? Eye opener ni tungod kay ang ato ang mong Biblia, no? Kabalo manggod ang ato ang mga opisyal sa mga local government. Ang Biblia manggod nato kung unsa ang pagpadagan ng usa ka local government unit sama sa siyudad sa Davao, mao ang Republic Act 7160 or local government code, no? Nganong maingon ta nga eye opener ni tungod kay wa manggoy provision diha sa local government code nga naghatag o gahom para sa remote governance. Remote governance
but pasabot to remote governance nga ang ato ang leader nga tong mayor, gobernador o kinsa magkaha nas gawa sa nasod pero magpadayon siya nga magpadagan sa iyang local government unit. Pinaagi sa siguro mga innovations nga paghimuon no. Angayan ni siya nga subayon gyud posible nga resulta niya ni sa amendments later on sa sa local government code kay musugotag sa dili ang sitwasyon man gud ni former President Duterte elected pinili mong sa mga tao no but pasabot ang gusto sa katawhan sa Davao ang mangulo nila og mopatuman sa mga balaod og mopahigayon sa mga paglambo sa ilang syudad si former President Duterte. Ang problema lang kay nasa sa gawas no nasa sa gawas sa nasod outside sa tuang jurisdiction. So ang ayan nga tagaan ni siya pagtagad aron siguro matuldukan ang nagdaghan guni mga pangutana Ma'am Jo. Una diring pangutana kung ang tao detained sa laing lugar naka-file og certificate of candidacy unsa man ang status sa iyang candidacy mo unang pangutana no. Ikaduha kung mudaog nabutaran og mingdaog unsa man ang iyang kahimtang unsa man ang mga gahom nga pwede niya nga ipatuman samtang nasa sa gawas sa nasod kay kana wala man na diri sa ato ang local government code. Ikatulo pod if ever mauna unsa ba ang mga pamaagi para sa remote governance unya nga pagbuhaton kinsa man ang actual nga mo assume mo perform sa iyang mga functions si Chief Mayor no munang excited me aning dapita kay bisag unsa na tog pangita man gud wala man gud tay makita nga mga siguro mga decision Supreme Court aning butangan no sa miagi man gud Ma'am Jo kung magisgot ta og remote governance ang nahitabo man gud kay naara man gud sa Pilipinas. Kana na priso. Kaya na priso lang. Okay. Example, si former Congressman Halosos, o si former Senator Laila de Lima, na nahimo ng party list representative. Munang dihang dapita sa atong hibalaan, padayon sila nga naka-function isip congressman, isip senador, apan tungod na kay naamgod sila sa sulod sa Pilipinas despite the fact nga detained sila. Akong nahibalaan diha dunalay mga gamay nga mga interpretation no para mo pabor sa remote governance while in detention pero karon seryoso jud kay nga legal issue ning sitwasyon ni former President Duterte tungod kay naam gud sa outside sa gahom sa to mga balao tungod kay naam sa The Hague, the Netherlands. Bot pasabot ba ana attorney nga kanang kuli di ba ta nato nga walay bili ang iyang pagpili isip mayor isip ni daog nga mayor kana serious legal issue na Ma'am Jo no kay una diha nga pangutana how will he take his oath kung sugot gud ba ang ICC mo gud na kung diri sa atoa ang winning candidate will have kinahanglan nga mo oath siya atubangan sa usa ka tawo nga authorized to administer oaths no. Di ba pwede attorney nga kanang online no? O sasada siya no. Okay. Basta kay mo na no, ang presumption mong gud dihangod nga oath taking, ang presumption sa tong mga balaod mong gud ang oath taking sa winning candidate nahitabo ni sa sulod sa Pilipinas. Mo gud na. So muna karon ang pangutana doon na by remote no online oath taking. Tunuko na sa nga issue no sa mga abogado na may gitawag og remote notarization okay no? Pwede may magnotaryo bisag wala diri ang tao pinaagi sa video conferencing pero katakot-takot mga requirements na siya no para ma-comply na mo dayon katakot-takot pud ang reporting nga pagabuhato na mo para nga mamahimong valid walay question ang remote notarization na hitabo no munang unang hardel no then ang sunod nga hardel diha if ever allowed ang oath taking remotely how will he assume office no unsaon niya pagsugod sa iyang unsaon niya pag tumatuman sa iyang mga buluhaton nga naaman sa gawas sa nasod no manang moingon ko nga excited mi makahibalo sa resulta niya ani kay siguro matawag na to nga maingon gyud nato nga zero pag yun wala pag yung mga provisions sa atong mga balaod diring dapita. Okay. So dili mo pwede mo sab ang vice mayor. Kuha mo gana man no kanang ilawom sa local government code dunay mo gyud mga panahon kung ganos mamahimong mayor ang vice mayor or ganos mag-acting mayor ang vice mayor. Ang akong minumduman mo gud na siya kanang mga permanent disability kanang the elected mayor failed to assume office or the elected mayor is disqualified no mana ato ang giingon nga mga instances nga ang elected vice mayor mo'y mamahimong mayor na gid siya no ato pong giingon po nato nga mga mamahimo siyang acting mayor kanang mga panahon nga nag-leave o guban pa no nga mga hinungdan no
Pero medyo lahi ning sitwasyon na mong karon, no? Kaya ato ang gipaabot diri una, unsaon niya pag-oath, no? Kaduha nga pangutana, unsaon niya pag-assume into office kay naa man sa gawa sa nasod. Manang atngan tani, unsay solusyon kaani sa ato ang Senado ug Kongreso kay naturally mo resulta mo ni sa amendment sa tuang mga balaod. Okay. Alas 6:47 sa katapusan, attorney, kani bitong pag-file sa mga kandidato sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Maski wala na kadaog, attorney, mo file ra gihapon na ni attorney Dari? Yes ma'am, ilalom sa balaod ma'am ang mga kandidato pildi or daog kinahanglan gyapon mo submit og SOSE, especially sa mga nakadaog kay usa man ni sa requirements i-submit nila within 30 days gikan sa adlaw sa election. Dili ni nila ma-submit ma'am, dili sila pili ka assume og office. Kanang excited. Simple as that. Yes, kaning SOSE excited din mo file ani kaning magkadaog pero kanang wala nakadaog. Wala lay gana. Kuan ano kanang nanay no sim attorney Daryl na kahisgot mi ani ganina unsay resulta ani if ever dili mo appeal na ang wa kadaog. Sa may purpose pud ani attorney no sa resulta kung dili mo file ang usa ka kandidato pildi or daog. Kuha mo guna siya. Sige attorney Daryl. Yes. Pero simply stated ma'am, if dili sila ka-file og SOSE, especially sa mga nakadaog, di sila ka-assume into office. Kuha mo na ma'am Jo no hinungdan manggod nga nganong mag-file no mo na ipangutana manggod importante. Nganong mag-file man og Statement of Contributions and Expenditures no. Kuha mo gud na ang atoa manggong batas pambansa bilang ita-ituman nagtakda manggod siya kung pila lang ang pwedeng gastuhon sa usa ka kandidato panahon sa iyang kampanya. So kung way problema kung ang iyahang mga gasto wala siya mulapaw kung unsay threshold or gitakda no per voter mo guna ang competition na no. Kay aron nga mamahimong fair ang elections ba para nga malikayan tong mga pasangil nga mo daw ganing eleksyon katurag yung naikwarta mga walay kwarta wala gid chance nga makadaog no. Muna ang gitakda ni sa ilawom sa BP 881 ilawom sa Fair Elections Act nga dunay limit no spending limit ang mga kandidato sa ilahang pagpangampanya no. Pinaagin na ning Statement of Contributions and Expenditures makita mo gud dito kung kanang ning resulta ba sa overspending ang kandidato sa dihang nangampanya siya no. Way problema kung wa mulapaw sa threshold pero kung milapaw na mamahimo na siyang problema later on no pwede siya nga ma-disqualify to hold office tungod anang paglapas anang BP 881 no. Now gawas pod kani pong Statement of Contributions and Expenditures makita po dito kung kinsa ang mga tao nga dunay kalabutan sa pagpangampanya sa tagsa-tagsa ka mga kandidato no. Gusto man gud makahibalo ang ato ang mga balaod ng atong gobyerno mugod Ma'am Jo kung strictly local ba ang mga campaign contributors or doon na ba kay mga entities nga ang tuyo pagkadaot sa tuang nasod ba na labi na ning mga national positions kay panalitan dito sa Statement of Contributions and Expenditures nakita dito nga dunay mga gobyerno gyud mismo sa laing nasod nga nagsuporta sa kandidato para ma-elect base nun niya og mamahimo ni siyang timailhan nga dunay foreign intervention sa kung kinsa ang molingkod og maimpluwensyahan ang mga balaod no matang ginatong detrimental to national security and national interest ba ang pagdaog unya sa usa ka kandidato dito ni makita kay obligado magud ang kandidato nga ideklarar gawas sa iyang gasto kinsa pod ang naghatag og mga campaign contributions diya sa iyahan no munang importante ni no gawas pod nganong importante ni kay kung di man gud ka-file og Statement of Contributions and Expenditures mamahimo man gud ni siyang hinungdan para nga di na ka maka-file og Certificate of Candidacy sa maabot pa nga mga eleksyon no Masipiso attorney kung wala pas lang. Mamahimo na Ma'am Jo no nami kliyente sa miagi nga nana ang sitwasyon no dunay threshold giingon dayon pag compute sa iyang total expenditure divide by total number of registered voters naglapaw sa 30 pesos. Mahitabo. Katakot ng explanation. Ano lang gani kasabot ng balik nakita nila ba nga siguro ginalay mga minor lapses ba ano nga dismiss tong kasuhan no sa violation na ng SOSE no mana importante kay Ma'am Jo no kay ngano man kinahanglan mo file gyud kay bisan pag pildi ka
kung may tabo man gud nga di ka ka-file sa imong certificate sa imong SOSE Oo. sa makatulong higayon amo gyud record ang Comelec ana dali ra mo kay sa only a matter of looking into previous records makita dito nga ning dagan ka nag-file ka wa kay submit sa imong SOSE pwede nga mag-file og petition for disqualification si Comelec Law Department o ma-cancel ang imong certificate of candidacy sa maabot may eleksyon manang tumanon gini siya. Samanan ka basig na po may plano mo papili sa sumusunod nga eleksyon. Ginawa ko kay naamong ko'y uban nga sigig dagan dayon way swerte pero sa pagdagan nila sa sunod mubali na dayang pangunahon na sa mga tao no sila na pwede dapigan pero pag abot ng panahon na dili na day siya eligible tungod kay wa siya submit siyang SOSE Na. manang sayang manang submit gid ninyo sa inyong statement of contributions and expenditures within 30 days kung masayop gikan sa election day. Alas 53 ang atong pangutana sa question unsa may mga nahagpat ning pagtulunan ni atong nakalabang eleksyon. Of course, ang best commenter makadawat og 1,000 pesos gikan Attorney Felix, Attorney Daryl dito sa comment section sa Batas ng Bayan page. Alas 53. Of course, enough for that, Attorney, kay murag nagkadugo-dugo na gyud aning labot ani election dito sa mga legal questions, Attorney, gikan sa atong mga suking tigpaminaw, Attorney Derita. Ng bayan. Si Attorney Daryl ni kay murag ready na ni siya. Ang atong Facebook page ha, Batas ng Bayan page. Diha nanto i-share ang atong comment, best commenter. Of course, you have to share a live gyud. I-share ang atong live kay kung dili niyo i-share atong live isa pag nag-comment mo, dili na to mahatagag pagtagad o di mo ma-qualify makadaog 1,000 pesos. Now, Attorney Daryl, ika na sa atong suking tigpaminaw. Good morning, Attorney. Dako ba nga risgo nga mamahimong consigner sa surety bond alang sa usa ka high-profile client? Wala siya credit, assets nga pwede i-up for collateral, savings, or stable income. Gawas lang sa government pension. Yes, Attorney Daryl. Medyo complicated ang question. Kanang ko attorney kanang dako ba nga risgo nga mamahimong consigner kaning surety bond kasama ba ni attorney nga alang sa usa ka high profile client pero wala siya credit, attorney, wala siya assets nga pwede up for collateral or savings baka or stable income, gawas lang gyud sa iyang government pension, attorney. Patabang taag ka, Attorney Felix. Actually risgo gina siya no risgo gina no pero ang una man gud diha nga kuan man gud ang una man gud diha nga responsibility ang evaluation man gud diha na diha sa surety company no so kung makita sa surety company nga dunay backup properties ang siguro mingon na to nga magpa-surety na nila discretion na nila kung i-approve ba nila or dili no pero normally if ever mahitabo manggali na ayaw mo kabalaka diha si surety company na may bahala if ever kung usaon niya pagpanglakag no para mabawi niya ang iyang mga bond or guarantees nga iyang gipasaka dito sa korte no pero ideally gyud dapat na no si insurer manggod mo recover manggod siya no so inig-recover niya kung walay cash dito sa mga properties kung walay mga properties mga intangible properties baka nga pwede fortunately si surety company may bahala na ang iya na araw magod yuta sa buhan no may na attorney sa buhan yutas ko no pero ang among experience mo na sa mga surety bonds Ma'am Jo no si surety company gid ana mo evaluate no favorable pod panagsa no para namo para panagsa favorable pod ang surety bond ngano man tungod kay si surety company naman gud ang mo pasalig to sa korte no nga may mo produce sa party dito sa korte if ever doon ay mga hearings then ang bayron nun po dito would only constitute around mga 25% kung unsay gikinahanglan sa korte no gawas lang ang problema lang if ever mahuman ang kaso dili na nimo mabawi kung unsa to nga mga premiums nga imong gibayad ni surety company. Okay. Attorney, dawatan ba sa korte as valid ang mga scanned digital copy sa contracts with signature? Yes, Attorney Daryl. Electronic evidence man Kana ma'am, madawat na siya. Mo na silang gitawag nga electronic evidence. So if walay issue sa genuineness ug authenticity sa mga scanned copy nga sa mga documents, admissible siya, so magamit siya. But once nga naagi question sa genuineness ug authenticity, for example, naay question sa namirma sa mga parties, kinahanglan jud i-produce ang paper original. Di lang enough ang katong electronic version sa sa katong kontrata. So it's a matter of question ko it's a matter
it is a matter of kung genuine ba ni siya or authentic ba ni, and if erase ni siya as issue during sa kaso, ma'am. Okay, Attorney Ay, Dugang. sakto na Manjo, no? Kay na may experience ana kinahanglan yun, no? If ever dili issue ang unod, way problema. Pero kung issue ng unod, managingon ni Attorney Dar, ipakita gid nimo ang papel mismo. Okay, kani Bibo Attorney, sunod na to nga pangutan na Attorney. Nadiskubrihan ako akong asawa na ay multiple chatmates via online. Og kaning exchanging of nude photos ni Attorney nga naay ko kopya sa mga pictures o kopya sa among convo ngayang giangkon. Kani ang Bibo Attorney, aspiring lawyer ni siya Attorney. Pwede ba ning mamanong grounds batok niya nga dili madawat sa bar? Si Attorney Dar lang. Under the law, ma'am, no, usa man gud sa mga requirements o continuing requirements para mahimo ka nga lawyer is na kay good moral character. So if convicted ka sa usa ka kaso nga involving moral turpitude, example estafas, then murder, if convicted, the word is convicted ka ana, pwede ka pakgangon para mahimong abogado. In this case, kuha naman gud ni siya, kuha lang nude photos, but wala man gud siya nag-mention kung gifilean bag kaso o convicted ba siya. So at this point siguro kuha dili na siya mahimong pakang, but if later on mo evolve into kaso and mahimong abogado ning aspiring lawyer, hunahon na to nga ang lawyer is mga requirements sa lawyer is a continuing requirement. So if later on himo siya abogado, gifilean siya kaso based on these pieces of evidence, then convicted siya, and depende man po sa kaso nga i-file, posible nga matangtanga siya lisensya isip pagka-abogado. Yeah. Maski pagka ng Attorney, kailangan bitang puhon, maabogada o maabogado na siya, dayon gipadayon file og case, pwede siya madisbar. Yeah, pwede kayo no, kay mananging continuing requirements dili pwede nga karon lang ning requirement hangtod maghawid mo kung kaani manang lisod ang kinabuhi sa abogado. Kinahanglan yun ang ping. Kani Attorney, usa ka small business owner kaning food industry, doon na ba'y balaod nga nag-ingon nga kinahanglan ipakita ang physical PWD IDs para ma-avail ang discount? What if kung picturean lang sa phone ay ipakita ni Attorney din, sakto ba ang standard rule nga angay dalo ng physical copy sa PWD ID para ipakita sa mga discounts? I suggest ako mo kuan jud no nga dapat ipakita gyud no. Kay ngano man ang mga business establishments manggod nga nag-implement sa discounts manggod, do na manggod ni sila gitawag na tog mga mandatory reporting sa discounts nga ilang gihatag para maka-avail sila sa mga tax credits with BIR, no? Luoy pud taon na to ang mga negosyante kung wala sila makita nga kopya, masulat nga record sa mga number nga gihatag diha sa ID card kung dili na siya ma-present. Although although dayag kayo makita nga person with disability ning. Pero ang itang mahibalo manggod nga nahi actually mga disabilities nga dili physical. Correct. Physical, no, na mga uban diha nga doon na mga bagong classification sa mga PWD nga lantaw na to normal ra gyud kaayo, no, pero pero pag kuan dito na sila gihawiran nga PWD ID, no? We would suggest nga ipakita na lang ang PWD ID dalha sa tanan nga mga panahon para nga mapresentar ni siya, no. Kung dili magani ay suggest sagdihan lang sa cellphone, anyway makita man dayon ang picture sa inyong ID para nga ma-present na dayon sa establishmento. Hello Attorney, pwede ba ireklamo ang punong barangay nga mitangtang sa trabaho sa barangay gumikan kay wala gisunod iyang gusto nga butaran sa nakalabing eleksyon? Wala sa territory experience niya. Experience ana. Dapig ba? Normally, ma'am, dili man na siya enough ground para tangtangon ka tungod lang kay dili mo pareha og political affiliation, di mo pareha partido. So if yung anak manggali, that would amount to grave abuse of power or grave abuse sa iyang gahom sa kabarangay. Pwede siya pasakahan og kaso nga admin. Pwede siya pasakahan og kaso nga admin, ma'am. Og uban pa nga mga kaso nga pwede ilabay siya ilalam sa balaod, ma'am. Sa laki nga pagasulti Attorney Felix nga ang katong nireklamo, pwede ireklamo ni ang punong barangay kung mao na himuon. No, kay kuha mo na ang may tabo mo na influencing mo po na sa
pangunahon na sa butante nga mubutar Ma'am Jo, no, nga doon na bay threat ba nya later on gitinuod gyud ang threat, no, kay bawal mo ginailam sa tuwa mga balaod. Dili mo gud pa mamahimong condition for continuing employment ang imuhang political beliefs, ang imong political affiliation, kay demokrasya lagi. So bisan pa og ang imong kapitan mo nigi gusto, then ikaw mo pud nimo hang gibutaran. Sa tinuod lang kung atog yung istrikto ng balaod, wag mahimo man si bisan kinsa. Kay dapat ang imuhang gibutaran ang nakahibalo na ikaw ra gyud ang Ginoo. Mo ra ginay nakahibalo unta, no. Ayaw i-open balot unta. Okay, alas 7:02 overtime sa gaman katapusang pangutana attorney. Niadto ko sa usa ka psychiatrist. Need unta nako medical records nga nagpamatuod nga na stress ko gumikan sa defamatory remarks nga akong nabasa. Gamiton unta nako sa pag-file sa cyber libel case pero dako man nagbayaran sa doktor kay basin daw ipatawag siya sa korte. Pwede ba nga ibutang na lang sa affidavit nga nakahatag na ka og stress katong mga defamatory remarks bisan walay medical certificate attorney? Pwede naman, pwede na gali nimo i-attach pod ang report, no, psychological or psychiatric report or evaluation nga gihimo sa imong doktor, no. Pwede ra kayo. Pwede ra kay manaog mawala, no. Ang kwan lang ganing kay para namo man sa experience namo kanang psychological assessment importante kay na siya kay corroborative evidence na siya sa resulta sa imuhang psychological makeup isip effect ba later on man good mo prove man kag mga damages ba moral nga og exemplary damages. Ang moral damages na yung katong mga sleepless nights, besmirched reputation, uban pa. In all necessity masulod na sa psychological assessment report, no. Dayon tinuod gina, no, kay namo gyud mga professional fees god, no. Nag-ingon nga libre ning na, no. Mas lang kung naay psychiatrist or psychologist nga naghatag og free services, no. Dahil gyud ta na may pero sa karon masabot po nato kay mo kaon magug panahon iyang giskwelahan pud ang iyang profession. Manang ideally if ever na psychological assessment report, dayon kabayad ka ani, hangiwan na lang nga mo testify pa siya appeal. Kay aron nga dili mamahimong chismis, dili mamahimong hearsay, no. Kung wala, i-prove nimo ang imuhang danyos ang pagkaulaw sa imong salain nga mga pamaagi. Batas ng Bayan. Alas 7:04 overtime na ta pero daghan kita mga nakat-o nahagpat nga pagtulunan, daghan kay mga ni comment na sa comment section sa Batas ng Bayan page. Basahon nato na tagsa-tagsa ang best commenter magkadawat og 1,000 pesos gikan ni Attorney Felix ingon man ni Attorney Daryl paguman sa atong programa. Sa katapusan nato nga mga mensahe Attorney Daryl. Kausa ma'am, I'm grateful to be here sa atong miagi ning mura bitag ending statement nga it's an opportunity to be here. Murag thinking murag di na ako kabalik ba here I am again nakabalik na pod and another session with you aron maghatag og katinawan og legal advice sa katawan sa Zamboanga del Sur. Of course ang atong imong mga number one fans imong mother, imong father, and of course imong hinigugma. Shout out guys ako ang ginikanan nga karon na sa balay nga naglantaw ug usab sa akong hinigugma nga umaabot niya nga birthday karon. May 18, no? Happy birthday, Glady Maybe Lame. Ingon na ba ko ganina nga single but taken? Attorney Felix? Yung salamat sa itong mga swing babina, hinaot ta nga karong buntaga, naghatag na butag nindot kayo mga kasayuran, no? Mga tubag sa inyong legal nga mga problema. Sa sunod sa na po, at kaya ang Batas ng Bayan, ayaw ibalhin ninyo mga Dels Radio, pagpa-load mo dan anli para makita mo live, maka-appeal po mo sa ito ang mga parapol. Kanina po si Attorney Felix Clanty Jr. Good morning na itong tanan. Ug mago tayo naglangkob sa Batas na ng Bayan na program karong adlaw ng Sabado inyong nabati sa DXPR Arman 603 ug 96.7 IFM News Pagadian ingon man sa atong Batas ng Bayan page. Sa ngalan ni Piara Juman 18 Bel Kibra. Ako si Piara Juman 41 Joan Guangco reaching millions nationwide and worldwide for 72 years and back-to-back number 1 Tatak RMN. Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang